Alleluia, 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 Alleluia. Diyos Ama ni Jesucristo, kami ay liwanagan mo at tutugon kami sa'yo. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ilang Pariseo at ilang kampo ni Herodes ang pinapunta kay Jesus upang siluin siya sa kanyang pananalita. Lumapit sila sa kanya at ang sabi, "Guro, nalalaman po namin kayo'y tapat at walang pinangingimian, sapagkat pareho ang pagtingin ninyo sa lahat ng tao. At itinuturo ninyo kung ano ang kalooban ng Diyos sa mga tao. Naaayon po ba sa kautusan ang pagbabayad ng buwis sa Cesar? Dapat ba kaming bumuwis o hindi?" Ngunit batid ni Jesus na sila'y nagkukunwari, kaya't sinabi niya sa kanila, "Bakit ba ibig ninyo akong siluin? Bigyan ninyo ako ng 1 denaryo, titingnan ko." At kanilang binigyan siya. "Kaninong larawan at pangalan ang nakaukit dito?" tanong ni Jesus. "Sa Cesar po," tugon nila. Sinabi ni Jesus, "Ibigay ninyo sa Cesar ang sa Cesar, at sa Diyos ang sa Diyos." At sila'y namangha sa Kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsipo muna po ang lahat. Tayo ay patuloy na nagtitipon para magbigay puri at sumamba sa ating pong Jesus Nazareno. Bigyan natin siya ng papugay. Bawat umaga ay biyaya, kaya nagpapasalamat din ako. Ito ang aking pinakaunang misa sa Pambansang Dambana ng pong Jesus Nazareno. Ako parati nandun sa gilid, nagpapakumpisal. Kami ng mga pari dyan, mga 40-50 kami. At nakamisa na rin ako dito kapag healing mass pag Huwebes at nakaka-concelebrate. Pero ngayon lang talaga ako nagmisa na ako ang presider. Okay po? Okay lang? So kaya kinakabahan ako. Ganito palang pakiramdam. Hindi naman. Hindi na ako kinakabahan. Makapal na mukha ko eh. No? So, 5 taon na rin naman akong pari. So, yun ang mga kapatid sa ating buhay. Ang dami nang nangyayari. Ang dami nang nangyayari, ang dami na nating desisyon na ginawa, ang dami na nating pinili, mga pinalampas, ang dami na nating kabutihan na ginawa, ang dami ng kabutihan na hindi ginawa. Pero ganun pa man, itong sinasabi pa rin sa atin, huwag pa rin nating kalimutan magpasalamat sa Diyos. Be grateful pa din, no matter what. Sa kabila ng mga nangyayari, syempre, sa kabila na nangyari sa mundo, sa ating bansa, sa gobyerno, kahit sa simbahan, kahit papano, magpasalamat pa rin tayo sa Diyos. Kasi nga, anong sabi sa Salmo? Sa English maganda yung pagkasabi, in every age
O Lord, you have been our refuge. Sa bawat panahon, Panginoon, ikaw ang aming tahanan. Ang ebanghelyo natin, plain and simple. Kailangan ba magbayad ng buwis o hindi? Kailangan ba magbayad ng buwis, bayad ng buwis o hindi? Yes or no? Kailangan. Father, kukurakutin lang din naman, magbayad pa din. Kaya nga mga kapatid, dito magtatrabaho ang isang katotohanan, yung spiritualidad nating mga Pilipino na ganito. Sige lang. Hayaan mo lang. Bilang mga Pilipino, may ganito tayong ugali. Sige lang. Hayaan mo lang. May awa ang Diyos. Father, bakit ganito nangyayari sa atin? Bakit ganito nangyayari sa gobyerno? Bakit naging ganito na tayo? Bakit tayo humantong sa ganito? Saan tayo nanggaling? At saan na tayo patungo? Ano sasabihin natin? Sige lang. Hayaan mo lang. May awa ang Diyos. Nakikita lahat ng Diyos. Nakikita lahat ng poong Jesus Nazareno. Amen? Nakikita niya lahat. Kaya kapatid, sige lang. Hayaan mo lang. Pagod na ba tayo? Siyempre. Matamlay na tayo? Nakakawala ng gana? Siyempre. Pero, sige lang, hayaan mo lang. Pero sa kabila ng pagsabi kapatid na sige lang, hayaan mo lang, may gagawin tayo. May gagawin tayo. Kaya pag binanggit mo ang salitang, sige lang anak, sige lang kapatid, sige lang ma, hayaan mo lang kapatid, ma, pa, hayaan mo lang. Kapag sinabi natin yan, sa likod niyan, may ginagawa tayo. Tama. Magsasabi ka lang ng sige lang. Siyempre, pagod na tayo. Hindi tayo bulag. At hindi tayo bingi. Alam natin lahat ang nangyayari. Pero sige lang, hayaan mo lang, may awa ang Diyos. Darating din ang dapat dumating. Anong kailangan dumating? Ang kalooban ng Diyos. Hustisya, katotohanan. Darating yan. Sasabihin ng iba, Father, matagal. Father, matagal. Sige lang. Hayaan mo lang. Matagal talaga. Matagal siya, pero darating. Kaya nga mga kapatid, kahit sa unang pagbasa, sa ikalawang sulat ni Pedro, may magandang sinabi doon eh. The word God's delay. God's delay. Meron ba talagang pagpapaliban sa Diyos? Most especially kapatid sa usaping pagpapaliban, yung delay. Tandaan natin, in the second letter of Peter, may sinabi sa doon, God's delay is for our salvation. Dati pa, even ng 1990s, even in the year 2000, millennium bag, naririnig natin to, di ba? Katapusan na ng mundo. Katapusan na ng mundo. Katapusan na ng mundo. Asan? Hindi lantaran. Pero ang nangyayari sa atin, parang katapusan na rin naman ng mundo, di ba? Kaya ang tanong kapatid, wala pa ba talagang katapusan ng mundo? Kaya sasabihin natin, grabe no? Dinedelay ni Lord ang katapusan. Dinedelay ba niya talaga? But remember kapatid, there's no delay in God. Walang delay sa Panginoon. Walang pagpapaliban sa Panginoon. Because for God, in the scriptures, sa banal na kasulatan, sinabi, 1 hour, 1 day, 1 week, 1 month, 1 year is for God, isa lang. Sa Diyos, walang panahon. 1 minuto, 1 oras, 1 linggo, buwan, 1 taon, 10 taon. For God, isa lang yun. It's all the same. Kaya nga, kung may tinatawag na delay kapatid, hindi yan delay. Ang gusto lang ng Panginoon, marami pa ang maliligtas. Kasi kapag ngayon na ang katapusan, patay, tigok tayo lahat.
To give you an analogy, kapatid, bakit minsan nung nag-aaral tayo, sasabihin ni teacher, exam tayo next week. May exam next week. Tapos mag-rattle tayo, di ba? Tapos dumating ang next week, sasabihin ni teacher, parang hindi handa mga to ah. Sige, ang ating exam, pagpapaliban ko, next 2 weeks ulit. Masaya tayo lahat. Kasi may palugit 2 weeks ulit. Hindi ba? What is the wisdom, kapatid, ng delay? Kaya may pagpapaliban para mas maraming pumasa. Ganda, di ba? Kaya, kung sabik ka na sa judgment day, pag sabik ka na sa katapusan, easy lang, kapatid. Easy lang. Sige lang. Hayaan mo lang. Darating yan. Kaya may pagpapaliban para marami pang maligtas. Sa mga nangyayari sa atin ngayon, parang paunti-unti, parang katapusan na, di ba? Parang may katapusan na. Gera, kalamidad, gobyerno, simbahan. Kaya nga mga kapatid, di ba? Ang hirap ngayon magdasal, di ba? Ang hirap ngayon magdasal kasi nga, hindi tayo nakakita ng bunga, di ba? Pag hindi ka nakakita ng bunga, nakakatamad magdasal. Pero di ba, mahirap ngayon magdasal, pero mas mahirap na hindi nagdadasal. Parang ganyan lang yan eh. Di ba mahirap mag-aral? Mahirap mag-aral, pero mas mahirap ang hindi nag-aaral. O di ba? Ano bang alam mong mahirap, kapatid? Mahirap maging magulang, pero mas mahirap kapag hindi ka naging magulang. Mahirap maging kapatid, mahirap maging kuya at ate. Mahirap, pero mas mahirap kapag hindi ka nag-asal, kapatid. Mahirap maging Kristiyano, mahirap maging Katoliko, mahirap. Pero mahirap kapag hindi ka Kristiyano. Mahirap maging deboto ng Pong Jesus Nazareno, mahirap. Pero mas mahirap kapag hindi ka deboto. Anong gusto mo? Kasi sa usaping mahirap, mahirap naman eh. Anong mahirap ang mas maganda? Kaya nga kapatid, ibigay kay Cesar ang para kay Cesar. Ibigay sa Diyos ang para sa Diyos. Magbigay pa rin ng buwis. Kahit kinukurakot. Kasi darating ang araw, pakikinggan ng Pong Jesus Nazareno ang ating dasal, matagal lang. Pero darating yan. Basta kapag sinabi natin, sige lang, hayaan mo lang, darating din ang katarungan. Darating din ang katotohanan. Sabi ka na, mag-antay ka lang. Darating yan. Nakikita lahat ng Diyos. May awa ang Diyos. Bata pa tayo, naririnig na natin yan sa lolo at lola mo at sa mga mama at papa natin. Ano parating sinasabi? Sige lang anak, hayaan mo lang. May awa ang Diyos. Nakikita lahat ng Diyos. At ang Diyos, hindi pinapabayaan ang lumalapit sa Kanya. Lalong-lalo na ang deboto ng Pong Jesus Nazareno. Papurihan natin ang Panginoon.